feels a bit lonely sometimes. He did mention kanina, I think he was a bit sad while saying this, but he said, at least you won't be embarrassed of me kasi wala akong ginawang masama. Mukhang paldo-paldo na naman Pero hindi ka tatanggapin ni Yorme kasi ang lakas ng sira mo kay Yorme. Di ba? Habol ng we might be filing the case. Another case against Luis today, no, or tomorrow. Aray ko. Bakit kaya? Ano kaya ikakaso ni Manong Jay? Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Paglaya ni Tatay Digong, inaasahan bukas. Yan ang ating tatalakayin ngayon. Katunayan may apila ang isang International Career Support Association para dito sa paglaya ni Tatay Digong. Isang open letter na pinadala sa ICC. Sana bukas makapagdesisyon na itong ICC sa kalayaan ni Tatay Digong. Demanding the immediate release of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte and a recommendation for a non-exercise of jurisdiction. Ano ba ang pinupunto dito? Sinasabi dito, gusto namin i-express ang aming disrespect for your continuous effort in establishing international justice. Dito ay patungkol sa International Criminal Court. The International Career Support Association, ICSI, is non-governmental organization and consultative status with the UN Economic and Social Council. Iyon ang kanilang open letter. We are writing to express our grave concern regarding the court upcoming decision schedule for April 22, 2026 concerning its just jurisdiction over the detained former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. For the following reason, we strongly urge you, Madam President, to decide against. Kanino ba pinapatungkol ito? Ang pangalan nito ay to Judge to Moko Akane. Presidente siya ng International Criminal Court. For the following reason, we strongly urge you, Madam, to decide against exercising jurisdiction and to release him immediately and unconditionally. Yun ang panawagan nitong grupo na ito. Sana agad na paglaya. Nagpapadala ng isang bukas na liham sa International Criminal Court ang Japanese human rights activist at director for UN Affairs ng International Career Association na si Shunichi Fujiki. So, masaya tayo at nagkaroon na ng gantong mga bagay. Sana naman, pagbigyan na nila kasi wala pa yung interim ni Tatay Digong. Wala pa silang nilalabas na interim. Noong March 23, sabi nila, magbibigay sila ng desisyon. Hanggang eto na, umabot na tayo sa April 22. Dito natin malalaman kung talagang mapagbibigyan ba o itutuloy ang paglilitis. Hanggang ngayon, wala pa naman silang may pakitang ebidensya. Yung mga testigo na nga nila, wala na dyan. Diba? Sinabi nila na meron silang 30,000 na mga witnesses. Hanggang ngayon, hindi pa natin makita kung sino-sino sila. Papakita ko lang yung screen patungkol dito sa sinasabing open letter
So ito na ho yung open letter na sinasabi. Mula yan sa isang aktivista ba, journalist? Mula yan sa isang human activist nga na taga Japan. Ano pa yung mga dapat nating makonsidera para bukas ay magkaalaman na? Ano yung mga pinagsasabi nyo, ebidensya? Asan ngayon yung mga ebidensya nyo? Wala kayong maipakita at wala na kayong maipresenta na ebidensya na tumutumbok nga doon sa pagbibintang nyo kay Tatay Digong. Kinawawa nyo na yung matanda. Hanggang ngayon wala pa rin. Ilang buwan na siya dyan. Isang taon mahigit, 1 year and 1 month. Sa 12. 1 year and 1 month na nga. Kaya ito, maganda yung pahayag ni Miss Kitty, ni Ate Kitty Duterte, na talagang proud pa siya talaga na anak siya ni Tatay Digong. Ikaw na po. Hi, Ben. Hello, Kit. Hello. Good afternoon. Good How are you afternoon. today? I'm good. PRD is also good. He looks good. I think as you've seen, he's about to be visited also by our legal team. So he's in good hands. How is he overall, Kit? He looks good. Yun? His skin looks good. He eats enough, and I think he's adjusted better already. Although again, nothing is ideal in this situation. Feels a bit lonely sometimes. He did mention kanina. I think he was a bit sad while saying this, but he said, at least you won't be embarrassed of me kasi wala akong ginawang masama. And then I held his hands and I said, Papa, no one's embarrassed of you. Tama. All 5 of us, including Mira, are very proud to be your flesh and blood. Everyone outside. And I mentioned also na pagpasok ko kanina, nandito na kayo, nandito si Alvin. Tsaka may naabutan pa nga ako kanina. Sino si Madam? Maingay masyado ba? Kahit nandun ako kasi I was a bit delayed while going in kasi may kasabay akong pumasok. So there can't be traffic inside. I waited sa my door tapos narinig ko si Madam. Bakit nandito ka? Sabi niya. Sabi ko, maingay talaga itong mga Bisaya. So, ayun, I told TRRD that all of you are here. I even sent him some of our pictures from the different Facebook pages showing na me with the supporters. How are you adjusting with your visit this time? I think my time management is better. May patakbo pero hindi na masyado mabilis. I'm on time. The last visit, I think last week, I was quite early. Ngayon naman, I was on time. I'm adjusting well and I'm trying my best to make sure that I'm not late because like I said, yung first visit ko, which I think naman is understandable kasi grabe yung jet lag ko. Nahingi siya ng 10 minutes extension sa guard. Naawa ako, sabi ko, I have to be earlier or at least on time next time. Kit, just to talk about the soon reading of the decision of the appeals chamber, no? What are your lingering thoughts about the reading of that decision, which is consequential to the Filipino people supporting your father and your I'm just family? really praying, kasi at the end of the day, it's beyond our control. And no matter how much you try to worry about things that you can't control, it's not gonna change a thing. Yun din yung sabi ni PRRD when I asked him about different matters also, including that, sabi niya, God, leave it up to God. Like he always says also, inshallah. As the sister of the Vice President of the Republic of the Philippines, what's your lingering thoughts or your opinion about the unstoppable attack almost in all sides sa sister mo, sa family mo, particularly the impeachment complaint hurled against her? Like you said, Vin, unstoppable. So, I mean, these unsolicited opinions, everything, the harassment, it's inevitable. My family, most of them are in politics, obviously subject to criticism, scrutiny. It's always going to be there. I have no lingering thoughts because in the first place, I don't
lend energy or time to the things that again I cannot control. Kit, what's your message, just to conclude this interview, to the Filipino people following closely the proceeding, especially upcoming Wednesday? I'm grateful for your continuous support, mga kababayan ko. To be honest, I deem you braver than all of us because kami na pamilya, mga anak niya, hindi namin kaya manood actually. I think that everyone that's continuing to show support are the best people ever. Maraming salamat sa inyo. Like PRRD said, he hopes balang araw he can repay that loyalty. So maraming salamat sa inyo. I hope we never stop until he is home. Bring him home. Thank you, Yan Kit. ang panawagan din natin. Talaga namang mapapansin nyo wala silang tigil sa mga Duterte. Wala silang kaawa-awa doon sa matanda na pinagtulungan nila dalhin sa dahig para lang sa mga interes ng mga hinayupak na ito. Alam mo, simulan na natin siguro. Bardagulan na rin ang laban natin. Kasi talaga naman, kita nyo naman yung mga atake ng mga demonyo, mga vlogger nila, kung paano nila durugin at wasakin ang pangalan ni BP Sara. Siguro panahon na rin para makapagsalita na hindi maganda sa inyong parinig, pero hindi maganda sa inyong mga hindi maganda sa inyong pakinggan. Pero ito yung mga tamang word para doon banggitin sa mga demonyo na mga vlogger na yan. At yung mga amo nila, mga anong tawag doon? Mahirap talaga banggitin pero kailangan na siguro. This is the time na pwede ka na magsalita kahit papano. Laban na ito. Hindi na ito laban ng mga kung ano-ano lang. Oo. Inaharas na nila yung mga tao na tumulong at nagpaganda sa bansa. Pero itong mga hype na ito, walang katigil-tigil. Ito simula bukas, papasok ho ang eksena, maniwala kayo sa hindi. Parang pinagsabay pa nila yung bakit parang sabay ang hearing ni BP Sara at sabay yung paglilitis dito kay Tatay Digong. Bakit kaya? Napapaisip lang din ako. Siguro para yung tao mawasak yung panunood, 'di ba? At hindi masuportahan. Pero tandaan nyo, si Tatay Digong lang ang nagbigay ng pag-asa sa bansa. Sa mga pulis, sa mga kasundaluhan, sa mga matatagal na mga expiry ng ating mga lisensya at pasaporte, magandang bagay na yun na nagawa niya. Kaya itong mga ito, hindi titigil itong mga durobo na ito para wasakin ang pangalan Duterte. Pero, ito ang sasabihin ng nakararami, lalong-lalo na ang universe. Mag-iiyakan kayo pagdating ng 2028 pag umupo na ang Agila ng Davao. Diyan kayo matatauhan kung bakit nyo pinagtulong-tulungan ang Agila ng Davao. Diba? Wala kayong katigil-tigil, mga hinayupa kayo. Oo. Mga bobo itong mga ito eh. Kaya goods, sumosobra ka na sa bad words. Hindi ho naman kasi. Kung hindi ba naman mga bobo yung mga tanga na yan, isang tao lang ang diba? Duterte lang talaga ang kanilang tinitira. Samantalang napakaraming issue ng bansa. Diba? Meron pa nga dito eh. Gusto nyo, pasok na natin. Ginamit na naman si Isko Moreno. Si Yorme. Yung dating mga vlogger yung umaatake sa kanya, andyan na naman. Ginagamit na naman si Mayor Isko. Pero anyway, tapos na yun eh. Tapos na yun. So dito tayo mag-focus kung paano natin na ipapanalo si BP Sara. 'Di ba? Kaya mas mabuti na lang merong mga gantong bagay, merong isang Japanese na nagpadala ng open letter para tulungan makalaya si Tatay Digong. Yan na lang ating request eh. Yan ang ating hinahangad na makauwi ng maayos at matiwasay. Pero ang sabi nga, kung sakali bukas makalaya si Tatay Digong, sa Japan ho dadalin. Tama ba, Kuya Goods? Yun ang bali-balita. Lalong lumalakas ang ebidensya raw kay BP Sara na eto na naman sila, yung mga hinayupak na ito.
Yung mga komunistang ito. Yung mga nanggugulo sa bayan. Ipapasok ko lang sa inyo para magkaintindihan na tayo. Talaga naman mga sila, wala itong matinong ginawa kundi mambatikos ng mambatikos sa mga Duterte. Ano ba ang mga ginawa nito? Wala pa itong napapatunayan. Di ba? Wala pa silang napapatunayan. Ito, lalo daw lumalakas ang ebidensya na inabuso umano ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential fund sa panibagong notice of disallowance na nilabas ng Commission on Audit or COA. Saan nyo nakwento yan? Saan nyo nabalita ang kwento yan? Lumalakas ang ebidensya. Halos wala pa nga kayong nakukuwang... di ba nga nag-iimbestiga pa lang kayo? Tandaan nyo yung mga pagbumuka nito ng mga party list. Oo, sila ho yung talagang salot. Bakit kamo? Nanalo lang ito sobrang ingay na. Maingay din ito doon sa flood control. Pero hindi nila binabatikos ng husto. Nakatutok sila sa mga Duterte. Di ba totoo? Yung mga salot na ito yung mga nagpapahirap sa bayan. Tigil. Isang malaking tanong ang bumabagabag ngayon, may sapat bang numero para ma-impeach si VP Sara? Ayon sa proseso ng impeachment, tandaan nyo, hindi sapat lang ang ingay at aligasyon. Kailangan may matibay na bilang sa Senado para ma-impeach ang isang impeachable officer. Sa ilalim ng batas, kailangan may 2/3 votes. Ilan ba ang mga senador ngayon? Ilan ba ang re-electionist ngayon? Ilan ba ang sasang-ayon ma-impeach? Alamin natin ang mga bagay-bagay na yan, kung totoo bang mai-impeach nila si VP Sara. Pasok. They're not sure whether they will have. Ngayon as a political analyst, wala silang numero kahit na sa Kongreso. Tama! They don't have the numbers to approve in plenary the Justice Committee report. At malaking kahiyan yon para dito sa mga napag-utusan sa Justice Committee na idiin yung impeachment. No? So that is the problem. Ang sinasabi po ng Korte Suprema na dapat dumaan sa due process ang impeachment. Ang sabi naman po ng Kamara, itong kanilang ginagawa at sa future pa nilang gagawin sa mga impeachment hearing ay bahagi daw po ng due process. Nakikita niyo po ba na ito yung due process na sinasabi ng Korte Suprema? Well, the Justice Committee will always insist that what they're doing is part of their due process. But you cannot be fooling the final arbiter of the law kung alin ang tamang due process. So, kung sinasabi ng Justice Committee members sa pangunguna ni Mrs. anong tawag nito? Jerbil Reyes Luistro, no? Naalala ko tuloy yung teacher, yung principal doon sa St. Francis Academy. Sino sa yun? Batangas na tinanggal. Kaapelido ni Jerbil Luistro Reyes, no? They will always say this is due process to them, no? Because they will have to justify their acts. However, kaya nga pong umakyat, no? Sa Supreme Court, si Attorney Torion, Delgra, Attorney Luna at iba pang abogado, si Vice President Duterte, pagkatapos ang ikatlo ay itong grupo pa rin ng mga abogado, no, mula yata sa iba't ibang panig ng Pilipinas. And then tinitingnan ko kung ako yung makakahabol ng we might be filing the case, another case against Luis for today, no, or tomorrow. Aray ko. Bakit kaya? Ano kaya ikakaso ni Manong J dito kay Chairman Justice Committee on justice ba ang tawag sa kanya o injustice? Hindi kasi bakit ano yung kakaso ni Manong J kay alamin natin 'yan. Baka meron talagang mga dapat na ikaso dito kay Luistro.
sa pamamagitan ng aking abogado, si Attorney Mark Tolentino. Yun. No, kasi kailangan matuldukan na itong mga kabulastugong nangyayari sa ating bansa, Tama. especially sa Kongreso. And hindi na tama eh. Opo. And dito po sa pag-question sa credibility ni Madriaga, nakita niyo po ba na naging bukas ito doon sa komite? At proper ba ito? Kasi parang nag-mention ang kongresistang si Marcoleta. Kaso pina-strike out yung lahat ng mga sinasabi niya dahil yun daw ay para dito sa sa mismong trial na, which is ang Senado po, no? Kakaiba itong hearing na ito compare sa ibang mga hearing na ginagawa ng Kongreso. Kasi nga sa impeachment ito parang yung parang pinayagan lang nila na magsalita po, pero walang kumo-question doon sa parang didinibate kung tugma ba yung kanyang mga pinagsasabit na given na yung kanyang affidavit ay early naman na naibigay. Hindi ba pwedeng early din yung pag-iimbestiga para mabangga yung kanyang testimonya sa iba pang maaring Alam mo, Admar, no, maputulang kita. Yun nga isang problema eh. Because if you check the record of Congress, there is nothing in the Justice Committee na naisubmit na original testimony niya. Original na salaysay. Yung original affidavit. So bakit nila tinanggap yung supplemental affidavit niya na hindi inilagay sa record ng Justice Committee yung original niyang affidavit? Tama. So Tama. doon pa lang may sablay na naman, no, sa kanilang ginagawa na sinasabi lang tamang daan sa anong pangalan nito, sa due process nila. Hindi, Malong J, hindi, di ba nauna meron na siyang affidavit. Tapos, ang masaklap doon, pwede palang baguhin o pwede magdagdag pa ng panibagong affidavit. Kasi nasabi na rin niya ng ibang abogado na meron ng unang affidavit itong si Madriaga. Tapos meron pasigunda pang affidavit. Maski si Ombudsman Martires ay nagtaka doon sa unang affidavit niya, which is sinasama nga siya doon sa usapin na meron daw dineliver sa kanyang pera sa unang affidavit. Tapos nung pangalawang affidavit, mali-mali na yung sinagot ni Madriaga. So, ano ba ang pwede ikaso sa mga ganyan nagsasabwat-sabwatan para lang pabagsakin ang pangalawang Pangulo? Pero ako, hindi na ako nagtataka na hindi nila, anong tawag ito, pinapayagan na i-test yung credibility ng witness because that is the very objective. That is their very objective, no? Na talagang, sige, pagbayaan magsalita itong si Madriaga, para na sa ganun ay o sa Bisaya pa, masilsil sa alimpatakan sa tao, nga dautan yun ni si Vice President Sara Duterte. That is their objective and their only objective. Tama na yung mga kalokohan na sinasabi na we are very objective, we are very fair. Of course, they're not fair. They're not objective. That is the truth, no? Yan ang mga nagdudumilat na katotohanan. Pangalawa, tingnan mo na lang yung ngayon, unti-unti nilang nilalabas kung ano-ano mga sila na nagpapaliwanag doon sa mga kapalpakan sa testimony ni Madriaga, pati yung motor. O tingnan nyo, yung motor nakarehistro kay Madriaga. O yan ay katibayan na against Sara. Kailan pa? Hindi, ang tanong dito, Manong Jay, ikaw ba papayag, pera mo, tapos maibili mo ng motor, tapos ipapangalan doon sa pinabili mo, tao? Di ba isang malaking kalokotarantaduhan yun? Para masabi lang na merong pinabili si Tatay Digong na worth 25 million, pabibili mo ng motor, gagamitin ni Bibi Sara, tapos pangalan mo kay Madriaga. Unggoy ka, Madriaga! Unggoy ka! Puro ka paninira lang. 'Di ba, Manong Jay? Wala nga dokumento na nagpapatunay na nagbigay ng pera si Duterte kay Madriaga na yung anong tawag nito, may turnover binigay. Ramil, ito yung motor mo, mahilig ka naman sa motor, madisgrasya ka sana. Walang ganun eh.
Puro basta sa kanila, sige lang. Palabas lang tayo ng palabas ng istorya para nang sa ganon, bandang huli, mabibilog natin yung utak ng Pilipino na masamang tao talaga si Inday. Opo. Yun ang basa ko. Ha? Opo. Sir Kasi Jack, kahit naman kami, Manong Jay, lahat ng mga sinusubo nilang ebidensya kuno labang kay BP Sara, halatang halata na scripted. Halatang halata na merong mga nasa likod nito para pabagsakin lang ang mga Duterte. Pero alalahanin nila, hindi nga lang isa ang magiging katunggali nila. Kung kaya nilang mapabagsak si BP Sara, meron pang mga Duterte. Pero ganun pa man, halata na talagang hindi uusad dahil kayo na mismo wala nang bilang sa Kamara at wala nang bilang sa Senado para iakyat pa yung impeachment ni BP Sara. Nakakalungkot lang dahil sa kagustuhan na lang sirain si BP Sara, talagang napapahiya sila sa kanilang mga ginagawa. Totoo naman di ba? Marami pang mga bagay-bagay tayong papasadahan at aalamin. Maski dito, sa taong ito ay nagsalita na rin patungkol dito sa mga umi-issue at nagiging issue laban sa mga Duterte. Ito yung sinasabi kong tolongges na vlogger. Oo, ito yung dating bumabatikos kaya Mayor Isko, no? Araw-araw to may banat kay Mayor Isko noon Parang boy tolongges. Mukhang umiiba ang takbo ng hangin ngayon Wala na ba doon sa kabila? Wala na bang bayad sa kabila? At ngayon parang himod puwet ka na naman Ewan ko lang kung tatanggapin ka pa ni Yorme as a vlogger niya. Tsaka hindi ata tatakbo si Yorme sa 2028. Ito siya si Tolongges na vlogger. Yan ngayon yung nagpapalapad ng papel patungkol dito sa usapin ng SMNI o yung Banateros at dito sa usapin ng Kayorme. Ang sabi kasi nito, nasupalpal daw. Wala namang ganun. Kahit si Yorme hindi magsasalita ng ganun. Puros kakasinungalingan. Puros chismis na naman ang mga ginagawa mo. Dati, ang banat mo kay Yorme, walang tigil mula ulo hanggang paa. Binabanatan mo. Ngayon, pinupuri mo. Para saan? For the views? Yung ba yun? For the views na naman ba, Tolongges? Baka hanapin ko na naman yung mga video mo. Napakaraming mong video. Magkano ba kinita mo doon? Sabi ni Aling Ledesma. Para banatan mo si Yorme. Ngayon, kumakamal-kamal ka na naman ngayon, mukhang paldo-paldo na naman, Pero hindi ka tatanggapin ni Yorme kasi ang lakas ng sira mo kay Yorme. Di ba? Muntik pa nga ako ipatawag doon ni Yorme. Bakit si Yorme na naman naisipan mo? Tolongges. Pakinggan niyo kung ano yung banat niya sa mga banateros. Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Tolongges, tuloy! Grabe mga kababayan pinuputakte si Yorme Isko Moreno ng mga DDS. Grabe Ano daw? Pinuputakte raw si Yorme ng mga DDS. Nako, hindi si Yorme ang pinuputakte. Kasi merong mga bagay doon na naipaliwanag naman ni Yorme at naipaliwanag din ng Banateros. Tsaka hindi naman binanata ng Banateros si Yorme, di ba? Kasi nga, alam na mga Banateros na si Yorme ay para doon sa Maynila. Nagtataka kami. Bakit parang, kaya pa ba? Magkano na ba? Yorme, tatanggapin mo pa ba ito? Di ba nga isang katutak ng paninira ang ginawa nito sa'yo? Di ba 5 vlogger yan Sabay-sabay kang pinagbibiraan ng Mukhang papanig ka na naman ata kay Yorme Ang problema nito, baka mamaya hindi siya paniwalaan ni Yorme.
Kahit nakikita siya na nagbablog na naman sa kanya. O, kasi alam nyo, baka mamaya tumakbo. Hindi natin masabi, baka tumakbo si Yorme ng pagka-presidente at ito ay may manok din. Di ba? Itong si Tolonges, baka siraan na naman ito si Yorme. Ay, hindi ho ako naninira. Si Yorme ho ay pinagtanggol ko noon. Oo. Ito naman, sinisiraan si Yorme. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung binabanggit nito ngayon. Baka sinisiraan niya yung Banateros. Banateros ba? Kabila yung mga banat kay Yorme. Dahil po dun sa nangyaring interview sa kanya, dun sa Vox Populi. Ay, hindi pala. Vox Banateros Populi pala tuloy. ang binibira Vox nito. Populi. Pero tuloy natin. Ng Banateros. Oo. Kasi mga kababayan, yung mga DDS po nag-iyakan. Saan banda? Talaga naman po nag-iyakan dahil sila po ay nabutata, sila po ay nasupalpal. Dahil yung hinihintay nilang sagot, yung gusto nilang isagot ni Yorme, hindi nila nakuha. Kita mo na. Parang, Yorme, ito na yung dating bumibira sa'yo. Ang ganda ngayon ng paliwanag ka. Parang proud ka na ngayon kay Yorme. Pero hindi yun ang issue eh. Mabait to si Yorme. Ang issue dito, yung banat mo sa mga DDS. Yung banat mo sa Banateros. Pero in fairness sa'yo sisip-sip ka ba ngayon kay Yorme? Kailangan mo ba sumipsip ngayon kay Yorme? Nagtatanong lang ho. Tuloy. Ang dami nilang tanong. Hindi nila mahuli-huli si Yorme. Gusto nilang magsalita si Yorme against President Ferdinand Marcos Jr. pero hindi nangyari. Wala namang ganun ang tanong. May tanong ba ang mga Banateros na ganun? Ito isang panlilinlang lang na gusto niyang ipatama sa mga tao na yung Banateros ay may gustong itanong at gustong sunugin ang itong tuon nito. Gusto niyang ipamuka na yung Banateros itatanong kay Yorme at gusto raw nila yung sagot na banatan si BBM. Walang ganun. Diba? Parang hindi mo naman kakilala yung mga Banateros eh. Diba magkakasama kayo niyan? Si Jay Guevara, magkakasama kayo niyan eh. At ito si Banat Bay, kilalang kilala yan ni Yorme. Oo. Mataas lang siguro talaga yung mataas lang talaga yung respeto ng Banateros kay Yorme, kaya ginawa nyo ng issue. Kasi ito yung mga content nila ngayon tatawa ko eh. Biglang ang banat nila, Banateros. Itong dating sumisira kay Yorme, parang nakikitaan natin na, wow, pwede na ba uling bumaligtad? Parang ganun ang lumalabas eh. Pero in fairness naman kay Yorme, wala naman sa kanya yan. Yung mga ganyang bagay. Kasi nung panahon na nga, na merong naninira, okay lang sa kanya kasi nanalo na siya. Which is kailangan niya itaas ang Maynila. No? Yun lang, napag-usapan lang natin. Tuloy mo nga, boss! Gusto nilang purihin ni Yorme si Sara Duterte at si Digong Duterte pero hindi nangyari. Wala naman, So, kung ako lang sa'yo, Tolonges, baka mamaya ikunin ka dyan ni Yorme. Papayag kaya yung mga kasamahan ni Yorme dati. Yung mga vlogger na Yorme na nakipagbakbakan sa'yo. Kung paano wasakin. Ang dami mong sinabi kay Yorme yun eh. Dati, di ba? Na ito ay, ganto ganun ganto ganon. Ngayon, kinukontent nyo si Yorme ngayon. Para saan? Ano nangyari? Nabutata sila. Nabutata mga kababayan, grabe. Kaya halos lahat po ng DDS mga kababayan, kabi-kabila po lahat. ang Halos lahat ng DDS. Tuloy mo. banat kay Yorme Isko Moreno. Kaya nag-post si Yorme mga kababayan. Ito po yung sa kanyang Facebook page. Wow! Sabi niya, kapakinabangan ng mahigit 2 milyong Manileño ang dapat muna nating unahin. Dahil iyan ang ating responsibilidad at mandatong sinumpaan. Wow, talagang balik na ba? Balik. Wala nang problema yan kung babalik ka. Kaso nga lang, punta ka muna kay Yorme. Paalam ka muna doon. Sabihin mo kung paano mo siya siniraan noong panahon ng eleksyon.
Oo, ngayon parang himot-puwet ka na naman eh. Yan ba talaga ang laro nyo? O talagang, oo, yan ang laro mo. Manira ng manira. Hindi ako nakikipagtalo dito kay Tolonges. Pero, napansin ko lang, parang dumidikit ka ngayon, Ano meron? Tolonges, bago-bago na rin. Wag basta tira ng tira. Yung tinira mo noon, tapos ngayon, i-build up mo ngayon? Ano tawag sa'yo? Isang malaking Tolonges, ganon, di ba? Sabi niya, ni Orme, kahit sinong darating dito, basta kapakinabangan ng Tagalunsod, mauna na muna kayo bago ang politika ko. For now, I am obliged to fulfill and perform my obligation, duties, and responsibilities to 2 million Manileños. That is my job. Eto Pau, bait mo ngayon kay Orme sobrang bait na Para saan ba yan? Yung ginagawa mo na yan. Para kay Yorme ba yan o para sa content mo lang yan? Nagtatanong lang tayo. Kasi ang tawag sa'yo ni Yorme dati, Tolonges ka eh. Nakakarating sa akin yung mga message na yun. Galit na galit sa'yo yung mga humanga sa'yo noon. Ginamit mo lang daw si Yorme. Nung nakilala ka na, ikaw naman ang bumira kay Yorme. Tapos ito ngayon. Kilala ka ng mga Manila vlogger. Tanongin mo sila kung ano yung galit nila sa'yo noon. Halos lahat ng Manila vlogger. Ewan ko, kung meron ka pang kaibigan doon sa mga kasamahan mo dati. Ito lang may paliwanag lang. Kasi ito, noon, todo paninira, todo kung ano sasabihin, todo Minsan pa nga, meron mga bagay-bagay na hindi mo masikmura yung sinabi nito eh. Oo! Talagang ibang klase rin ito kung manira. Ngayon, iba na tono. So, wala na tayo doon kung iba yung tono niya ngayon. Pero, ang tawag pa rin sa kanya, Tolonges. Kahit na i-build up ang mga si Yorme, ang tanong, paniniwalaan ka pa ba ni Yorme? Baka hindi na. Oo. Baka hindi ka na mapaniwalaan ni Yorme. Pero kung babalik ka, sabihin mo, Yorme, sorry, baka pwede. Sa bagay, tayo ay may sari-sariling pananaw at opinion. Doon sa ginawa mo kay Yorme na binasag mo siya noong panahon ng eleksyon na hindi kayo nagwagi. Halos ang dami yung bulager o ang dami yung Tolonges. Araw-araw. Araw-araw yung bira nyo kay Yorme. Nanalo pa rin siya. Yun lang na pag-usapan lang. Ibahin na nga natin. Alisin na nga natin ito.